Nasa 3,000 na mga pulis ang ipapakalat ng Cebu Police Provincial Office para sa darating na halalan upang matiyak na ligtas, maayos, patas at malayo sa election-related violence sa buong lalawigan ng Cebu. Ito ang ibinahagi ni CPPO Provincial Director Police Colonel Jovito Anastasio sa isinagawang Peace Covenant at Integrity Pledge signing sa CPPO Headquarters na dinaluhan ng mga kandidato mula sa iba't ibang distrito, gayon din ang Vice Governor at Gubernatorial candidates ng lalawigan. Ngunit sa nasabing aktibidad ay wala ang presensya ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Nagpahayag ng pasasalamat si Police Colonel Anastasio sa mga kandidatong dumalo dahil ipinapakita lamang nito na gusto rin nilang maging maayos at mapayapa ang darating na halalan. Nagpapasalamat din ang direktor sa mga kinaukulang ahensya na maging katuwang nila sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan gaya ng Armed Forces of the Philippines, Commission on Elections at marami pang iba. Alinsunod dito, hinimok ng opisyal ang mga kandidato na igalang ang tunay na esensya ng demokrasya sa pamamagitan ng pagsunod ng mga patakaran sa halalan at pagiging mabuting halimbawa sa publiko. As member of the Cebu Police Provincial Office, a guardian of peace and democracy, it is our duty to ensure the safe, secure, and fair election. We will uphold the rule of law and protect the right of every Filipino people to vote freely and without fear. With us, we will be employing our human resource of having 2,900 able in warm body policemen. We have our mobility patrol cars and motorcycles. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo John Nakanyati para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo.